Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Oh, ikaw ba talaga lahat ng yon and more? Anyway, magandang gabi po sa inyong lahat. Narito po tayo sa isa na namang episode ng paborito niyong programa, ang Attorney Danicon, Abogado de Campanilla. Siyempre, kasama pa rin natin ang abogado ng bayan, kapanalig ng batas, at ng masa. Uy, Sobrang dami ng ang title. abogado ng Campanilla, Attorney Danicon. Maraming salamat din sa iyo, Attorney Gabby. Nax. Sweetheart. Ano ba? At sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa ating palatuntunan, magandang gabi po sa inyong lahat. Oh, yung mga nakalimutan mo naman batiin, yung nasa YouTube Live, nasa Facebook Live, nasa Signal Oo Channel nga. 101. At ang aking favorite mother-in-law. Siyempre, Good isa lang evening. naman yun, di ba? Oo, pero siya pa rin talaga yung favorite ko. So maraming salamat po at nandyan pa rin kayo at sumusubaybay sa amin. Alam niyo naman, dito sa ating programa, tuloy-tuloy ang ating misyon na magbigay ng mga payong legal at pag-usapan natin ang mga batas na may kinalaman sa ating mga personal na buhay, sa ating mga relationship problems ba? At Relasyon. iba pa. Mm. Dahil po sa panahon ngayon, alam nyo na, napaka-importante na may kaalaman tayo tungkol sa batas. So makisali po kayo sa ating usapan. Bukas ang ating himpilan para sa mga katanungan legal at usaping batas. Tumawag lang po kayo dun sa mga numero na naka-flash po sa screen natin. Para sa mga Globe users, tumawag lang po sa 0954-310-0331. At para naman sa mga smart users, pwede po kayong mag-text o tumawag sa 0961-770-8807. Pwede din po kayong mag-iwan ng message o mag-text ng comment sa ating Facebook page po, dito po sa TVUP. Nako, parang joke time. At parang yung joke time dapat masaya. Diba? Alam mo na yan. Pero balita ko, may knock-knock joke ka. Knock. Who's Ayan. there? Justice. Justice who? Justice once. Looks. Can we figure out what we keep doing wrong? Uy, parang praktisado. Anong susunod na linya? Parang hindi ka rin natawa? Pero natuwa ako. Natuwa ako na Sarap napakanta naman. ka. Sarap naman. Ganon. Sobra ka naman. Amoy pinip. Ayan ka na naman, John. Parang John and Marcia na naman ng peg. Pero hindi alam ng ating mga Gen Z kung sino ba si Kung John sino and ba si Marcia, John no? and Marcia? Pero sana sa YouTube baka makahanap kayo ng John and Marcia. Oo Isa sa paboritong mga pinapanood ng mga millennials, no? Oo. At saka mga boomers, diba? So, let's buckle down to work. Tapos na pong kumanta ang abogado de Campanilla. Siya din ay singer de Campanilla. Pero meron tayong tanong, text-in question, galing kay Victor, 18 years of age, galing sa Bulacan. Sino po ang maaaring maparusahan sa child marriage at meron bang exemption dito, whether religious or cultural? Parang ano yan, parang research. Parang Ay, bar then, question. Tapos ay itinanong na lang sa atin para hindi na siya magbasa. Yung po kasing child marriage, ano po ba siya? Kapag ka po ikinasal ang isang lalaki at ang isang babae na less than 17 years old po. Less than 18. Less than 18 o 17 po. Yung pong kasal na yon ay walang visa. Okay. At yung pong mga nag-facilitate nung kasal na yon ay meron pong kriminal na kaso at pwede po silang maparusahan. Pero ang tanong doon,
paano makakasal yun? Wala namang magbibigay ng lisensya doon. No? Mhm. Kasi pag nag-apply po sila ng lisensya at nakita po nung civil registrar na less than 18 years of age ang isa, maski isa doon sa dalawang magpapakasal, hindi po niya ito i-issuehan ng lisensya maski pa nakapirma ang mga magulang nila doon sa application for a marriage license. Okay, kasi po may mga religious practices po sa mga ibang parte po ng ating bansa na inaalaw ang child marriage at ikinakasal po sa isang religious ceremony yung isang lalaki at isang babae maski walang marriage license. Ipinagbabawal na rin po ngayon yon. Meron Kasi- pong bagong batas Correct. na ipinagbabawal na rin po na ipapacilitate nila yung child marriage na yan, maski po ito ay isang cultural o religious practice doon sa lugar nila. Bawal po yan. Yan ay isang krimen ngayon. Ngayon, halimbawa ng hindi naman po ikinasal, hindi po sila pumunta sa isang taong may authority na magkasal kasi wala nga silang lisensya. Pero sila naman ay nagdesisyon na magsama na lamang. At Naku. ito ay alam ng kanilang mga magulang. Naku. Gaya nung nagtanan, halimbawa, Oo, yung tumawag, yung nag-text ng question last time. last time, sabi nila, may nangyari na sa kanila. Lalo pa kung nabuntis na yung babae. Di ba? O sige, magsama na kayo. Mhm. At kasi talaga namang mag-asawa na kayo. Kulang na lang dito, seremonya. Naku, bawal din po yun. Kasi meron na po tayong bagong batas, yung Republic Act 11596. O yan, dun sa nagtanong nito, kompleto ng research mo. Republic Act 11596. At dun sa tinanong niya, meron bang exemption? Parang wala no? Wala po. In fact, nakalagay po dun sa batas na lahat ng religious at cultural practices na labag dito sa batas na ito sapagkat pumapayag sa child marriages or unions ay ina-abolish na po ng batas lahat yun. Kaya ito ay ibang-iba kesa doon po sa probisyon ng Kodigo Sibil noong 1950. Doon sa Kodigo Sibil kasi kaya ang isang babae na 14 years old ay inaalaw na mag-asawa sapagkat base po sa karanasan at sa siyensya, ang isa pong babaeng Pilipina ay nagmamature at dinadaip na ng regla pag siya ay 14 na. Sa madalit sabi, pwede na siyang magbuntis. Pwede na siyang magdalang tao pag siya ay 14 na. Paano niya? Kung nabuntis na ito dahil nagkaroon na ng boyfriend, dapat namang makasal sila nang sa ganun, makabuo na sila ng pamilya. Hindi naman natin pwedeng sabihin na ay ilaglag ang bata. Hindi Diba? talaga. Okay. Pero ngayon, para daw hindi po ma-encourage na ang mga bata bumuo ng pamilya at such an early age na 14, ipagbawal na natin. Dapat ang ikasal ay yun na lamang 18. At saka hindi lang kasal ang pinagbabawal ng batas, pati yung mga live-in Yes, arrangements, diba? live-in arrangement. Pinagbabawal. So yung kung kayo ay matanda na tapos yung isang menor de edad ginaya nyo makipag-live-in sa Ang inyo. ka-live-in nyo ay 17. Bawal. Okay, hindi po siya makakasuhan ng rape dahil hindi naman statutory rape kung 17. Makakasuhan ba siya ng abduction? Posible. Seduction. Okay. Posible. Pero merong bagong posibleng kaso nga. Kasi sa seduction dapat virgin po kasi yung babae para makakasuhan ng seduction. Paano kung hindi na nga virgin? Hindi na seduction. Pero ngayon, may bago siyang kaso.
Itong isang Republic form. Act 11596 na pinagbabawal This ang is a child form. marriage. This is a form of child abuse. Sabi Mhm. po doon sa batas. So yung mga magulang na pumapayag na magsama ang mga menor de edad sa kanilang adult na mga partners, pati yung mga magulang, kayo po ay maaaring makasuhan. At maski po pareho silang minor de edad, maski pa buntis na po yung babae, bawal na rin po. At meron po itong criminal liability, meron po itong parusang kriminal. Okay. So yan, Republic Act 11596. So maraming salamat. Ngayon naman, meron pa tayong isa pang katanungan galing kay Andrea who is 32 years old. Paano po kung minor de edad ang nakagawa ng krimen, halimbawa murder? Pwede ba siyang makulong o ito ay depensa para maabsuelto siya? Yung pong pagiging minor de edad, hindi po siya depensa para maabsuelto siya. Maliban na lamang kung yung sinasabi niyong minor de edad ay below 12 years old. 15. Pagka below 12 years old po, ay wala talaga siyang criminal responsibility. Pero kapag siya po ay between 12 and 15, ay magkakaroon lang siya kung siya ay acted without discernment. Diba? Ganun yan? You know? Pagka nag-act siya with discernment, at ang Hindi, edad pero niya hindi ay pa rin 12, siya makukulong. pero kung with discernment, makukulong na siya. Pag between 12 and 15 at acted with discernment, baka magkaroon siya baka i-refer siya sa Bahay Pag-asa, yung Ayan. juvenile detention facility, baka magkaroon ng intervention program. Kasi okay. yung batas natin, di ba, from 12 tinaas to 15 years old. Na dapat, kung less than 15, ay wala talagang liabilidad Dapat sa walang ilalim liability. ng, criminal, di ba? Merong posibleng civil. Pero, nagkaroon ng amendment yung batas na yan kung between 12 to 15, At my discernment, ibig sabihin, alam niya na actually na Aha. ginawa mali ang ginawa niya. At yung kanyang ginawang krimen ay medyo serious. Rape, murder, so parang parricide. ilalagay siya sa rehab. Parang gano'n. Parang i-rehab Para siya. naman siya ay makorekt, ma-reform, At di ba? kung hindi siya ma-reform, Ay, nasa korte yon, di ba? Ay, Isipin kukulong ng siya. korte. ay kukulong siya. Pag siya ay Kasi naging hindi siya- ano na, pag kasi siya ho ay yun, naging parang of age na. sinuspend lang ho yung sentensya niya dahil baka nga ma-reforma siya. Kung siya ay nag-act ng discernment between 12 to 15. Opo. Ngayon, parang 1 year yata. Iisipin ng korte kung after a year na nandun siya sa Bahay Pag-asa, halimbawa, or nagkaroon ng intervention program, mukhang talagang matigas ang ulo at talagang ayaw sumunod. Pwedeng sabihin ng korte na continued pa. Kasi baka sociopath. Di ba? Ako parang yan. Parang nanood ka na Parang naman ng manood Netflix. Netflix, Law and Ng- Order. At saka Criminal Minds, di ba? Okay So, pa. yun po. Kaya kung ang yung pong pagiging minor de edad ay kapag ka po less than 12, Yung absolute defense po totally. yan. Oo. So, meron tayong phone-in question naman ngayon. Sana ay malinaw ang linya. Galing kay Jay, 34 years old from Taguig. Good evening sa'yo, Jay. Hi, Jay. Question po ako. Ayan, naririnig ka Yung namin, Jay. Mukhang loud and clear. Anong katanungan mo, Yes, Jay? Nandito ang Abogado de Campanilla at your service. Attorney, yung kapitbahay ko po kasi laging nagka-park sa harapan ng bahay namin. Sa harap Madalas ng... po mga daan kapag ilalabas ko na yung sasakyan ko. Kapag naman po ko siya para sinasakyan niya, siya po itong galit. Saan po kaya ako magreklamo? Saan po ba kayo nakatira? Sa subdivision? Yes po. Di sa madalit sabi, yung daan na nasa harap ng bahay mo, hindi ito ginagamit ng mga pampasaherong sasakyan. Tama po. Private Ayun, property po. private, okay. Kung yan po ay meron po kayong village association, meron siguro kayong village o neighborhood association. Apo. Ayan. Yung po kasi ay, yung po kasing daan ay hindi rin po ninyo pag-aari. O naniniwala ako na hindi kasama sa titulo ninyo
yung daan na nasa harapan ng bahay ninyo. Kaya hindi naman po ninyo masasabi na kayo lang ang pwedeng gumamit ng daan sa tapat ng bahay ninyo sapagkat hindi rin po kayo ang may-ari nito. Pero kung kayo po ay nasa isang subdivision o kaya yung gated community, ika nga, meron po kayong kadalasan, meron po kayong homeowners association. At yung homeowners association po na yan ang gumagawa ng mga regulasyon sa pagpaparking po ng mga sasakyan sa loob ng subdivision. Ngayon, kung meron pong paglabag doon sa regulasyon ng subdivision, ang magpapatupad po nito ay yung security guard ng subdivision. Magrereklamo po kayo ron sa subdivision security. Ngayon, kung wala naman po kayong homeowners association, at kaya lang ay subdivision po yung lugar ninyo, hindi naman po public yung daan, ang paniwala ko, ang reklamo ninyo nito sa barangay kasi kapitbahay naman po ninyo yung nirereklamo ninyo, kaya dapat po ito ang reklamo sa barangay. Pero baka po kasi iniisip ninyo na yung harapan ng bahay ninyo kayo may-ari. Ay, hindi po. Hindi kayo may-ari ng daan. Actually, oo. Actually, nagko-complain nga yata siya na yung kapitbahay niya ang pumaparada. Pero, actually, usually naman, di ba? Usually, kung hindi naman sa driveway ninyo, pumaparada yung kapitbahay. Usually, kahit na mayroong homeowners association, pumapayag sila basta hindi sa tapat ng driveway. Pero bawal pag kasi nasa pagka sa tapat ng driveway. ay bawal talaga yan. Dapat nyo talagang isumbong. Kung talagang binablock. At saka delikado yan, di ba? Kung magkaroon ng emergency o magkaroon ng sunog, ay hindi kayo makaalis ng bahay, ay dapat talagang ipatigil yun. Yung iba, pagka halimbawa, temporarily, walang maparadahan, at dun sa driveway niya, ipapark, dapat magsabi naman sa inyo na pagkaganon nyo, aalisin namin. Kaya lang, paano kung natutulog naman, ano? Di magigising pa tayo. Pero wag po ninyong sisirain yung sasakyan na nakapark doon po sa driveway ninyo. Kasi parang binigyan mo pa sila ng idea ngayon, ha? Hindi, kasi nga, baka maisip nila sa galit nila. Di ba? Nang paglabas mo, nagmamadali ka, ilalabas mo, kotse mo, hindi ka makalabas kasi nandun yung sasakyan, nakapark sa driveway ninyo. Baka sa galit po ninyo, sipain ninyo yung sasakyan, baka masira. Kayo po may kaso. Kaya wag po ninyong ilalagay ang batas sa inyong mga kamay. Yang init ng ulo, wala pong magandang dulot yung init ng ulo na yan. Tama yun. Nako. Kaya yung mga nilalagnat, pinabababa pa po ang lagnat yan, pinaiinom ng gamot. Mainit ang ulo ng may lagnat, si Tay. Ay, grabe. Parang nahirapan naman ako mag-gets yung joke na yan. Grabe ka. Lawyer Maraming salamat, Jay. Sana ay natugunan ang iyong katanungan. Maraming salamat po. Maraming salamat din. Ngayon naman, meron tayong text-in question galing kay Mang Pando. Mang Pando. 52 years old. Naku, galing pa to ng Davao City. Uy, Attorney Danicon, umaabot ka na ng Davao City ngayon. Oo nga. Pero dati nga, talaga namang umaabot tayo dyan. Well, bilis naman. But anyway. Pero ngayon, umaabot na tayo sa Dubai. Ay, oo naman. Kasi may internet Oo. So, ang katanungan ni Mang Pando, ano po ang dahilan kung bakit tinatanggalan ng karapatan ang mga bilanggo o yung mga napatunayang nagkasala? Ano kayang karapatan yung sinasabi niya, no ha? Karapatang, siguro, bumoto. Bawa, yung karapatang lumabas. Parang applicable naman sa lahat ng may penalty ng kulong yon. Grabe ka. Pero di ba yung mag-manage ng affairs niya, magbenta ng mga ari-arian? Ang tawag po namin dyan ay civil interdiction. Tinatanggalan po ang isang bilanggo ng mga karapatan. Ngayon, bakit po siya tinatanggalan ng mga karapatan? Kasi po, baka may pagkakataon
na kung yung mga karapatang yon ay magagawa rin niya, para din siyang hindi nakabilanggo. Opo. So, kinakailangan ay pagdusahan niya yung kanyang ginawang krimen na sa loob ng kulungan. So you Baka mamaya happy pa siya sa loob ng kulungan kasi meron siyang TV, refrigerator, meron siyang internet. parang labag naman sa batas yan. Kaya nga pinagbabawal yon dahil nga magi-enjoy. Parang may ganun yata. Parang maraming ganyan eh. Parang merong ganyan, di ba? Pero nandito tayo para Naka-aircon, pag-usapan kung diba? ano ang nararapat, hindi po yung minsan kung anong nangyayari sa tunay na buhay. Kaya po, pero hindi po lahat naman. Di ba reserved yan usually para sa mga Okay. Yung pong, grave ang mga Opo. krimen? Yung pong civil interdiction ay kasama po, penalty rin po yan. Mhm. Pero para po ito ipataw, kinakailangan nakalagay po sa batas. Mhm. Na ito ay kasama sa parusang ipapataw doon po sa taong napatunayang nagkasala. So usually ang alam ko pag very grave, di ba, yung mga reclusion perpetua, ganyan, nagkakaroon ng mga civil interdiction, yung disqualification at pagtanggal ng ilang mga karapatan. Pero ang prison po kasi nagpapalabas din ng regulasyon nila ng pagbabawal. Halimbawa, sa aking pagkakaalam, bawal po ang cellphone sa loob ng kulungan. Legally, strictly speaking. Bawal, di ba? Pero alam naman natin, daming merong cellphone sa loob. Nakalagay pa sa batas yung bawal ang cellphone? I think nasa rules ng ano, Regulasyon ng Regulasyon. kulungan, na bawal ang cellphone. ng Bureau of Opo. uh, Alam ko, bawal din ang computer. Jail Management. Oo. Lahat ng gadgets, bawal po sa kulungan. Pero yun ay wala sa batas. Pero yun po ay nasa regulasyon ng kulungan. Pero alam din natin na marami nga merong may aircon, merong laptop, may cellphone. May telescope pa yan. Pero baka dati yun, baka ngayon hindi Baka na. hindi. Palagi ko hindi na ngayon. Kasi- Mahigpit yung ngayon doon eh. Oh, sino? Yung Kilala director, kasi natin Si ngayon. General, I think si General Guerrero. At saka Mhm. sino ba yan? Anyway. Mhm. Yan. Pero, ang pwede lang natin isigurado ay kung ano yung bawal sa ilalim ng batas. Yung mga nangyayari ng mga himala ay hindi na natin yun sakop. Kumbaga, Walang himala. walang himala. But in any case, okay na sana yun. Okay na yun. Okay na yan. Ang susunod nating katanungan galing kay Mimay, 30 years old from Cubao. Totoo po ba na kapag handwritten ang last will and testament, di na kailangan na notarized ito? Ay, you called the right person. Mhm. Alam na alam po yan ni Attorney Danicon. Yan ang isa sa mga tinuturo niya sa law school. Kapag ka po yung testamento ay isinulat ng kamay ng testador, yung pong gumawa nito, sinulat niya sa kanyang handwriting, nilagyan niya ng date ng kanyang handwriting, at pinirmahan niya ng kanyang handwriting. Ang tawag po namin sa testamento na yan ay holographic will. Parang Hindi- Star Wars ang dating. Pero hindi na po niya kinakailangang notaryuhin para maging mabisa. Hindi rin kinakailangan ng testigo para maging mabisa. Pero kung lalagyan nyo ng testigo at lalagyan nyo ng notaryo, ay hindi naman po nawawala ang bisa nung testamento. I-consider lamang po ng batas na surplusage. Yung mga testigong pumirma at yung notaryong nagnotaryo. So, yun lang yung tatlong requirements ng holographic will. Opo. Written, Oo. dated, and signed. Kabisado. Kasi Boss, pinamemorya po ito tipay. sa amin ng professor. Nung siya po ay professor ko sa succession at yan ang aming inaral sa kanya, ay pinapamemorize lahat yan. Ay, So yung siyempre. holographic will, written, dated, and signed. Actually, meron nagtanong sa akin, paano kung masama na daw yung handwriting? So ang ginawa niya,
in-enter niya sa computer, pero linagyan niya ng date, linagyan niya ng signature. Ay, hindi po holographic Hindi pwede. yun. O, dapat Apo. yung buong buo ay nasa sulat kamay ng testador. Oo, sabi niya, kamay ko naman din po yung pumitik dun sa mga tiklado ng computer. Ng tiklado. Parang piano. Parang typewriter kasi. Wala na ring typewriter ngayon, sir. Oo nga. Pero meron pa tayo sa bodega, nakita ko yung old typewriter natin. Nandun pa. Oo. Okay. Kasi ang tawag, di ba, dun sa buton na makinilya ay, alam mo ba yung makinilya? Typewriter. Typewriter. Di ba merong, may buton, ano? Ang tawag niyo diyan sa Ingles ay key. Yes. Ano ang key sa Espanyol? Susi. Hindi kasi ako Espanyol eh. Tekla. Yun Ganun po, ba? Yes, kaya teklados. Yan ang mga keys. Kasi tekla. Nakalusot yung na naman key. si Ayan. sir. Kaya, di ba, merong senadora na teacher ka tayo. Si Tekla. Si Tekla San Andres Siga. Oh. Ang galing na teacher namin yan. Pero hindi ko na siya naging teacher. Teacher namin yan. Si Senadora Tekla San Andres Siga. Siya po ang naging teacher ko. Pero magaling naman kasi hanggang ngayon naaalala ko pang tinuro mo. At saka 13 years old pa lang po ako. Nagtuturo ka na. ako. Ay nako, bago pa ho umabot sa kung saan ang At usapan. talagang bulahan na eh, At no? nagkakalokohan na eh. Bulahan Tigil na natin to. Sa mga nag-text, nag-comment sa aming Facebook page, nako, abangan nyo na lang po ang mga susunod nating Sandali, ang episode. ibig mo sabihin, closing na tayo? Bakit hindi mo napansin? Hindi ko napansin kasi pagkasama kita, Sweetheart, hindi ko namamalayan ng oras ha. Ibang klase pagkasama kita. Baka masyado kang mawili, magalit si Maring Yao. Anyway, sa susunod po nating episode, baka ang mga tanong ninyo, mga comment ninyo, ang atin namang mapag-usapan. So sa ating pong mga kababayan na nanood at sumusubaybay sa ating palatuntunan sa YouTube, YouTube Live, sa mga Facebook. nag-text po, sa Facebook, maraming salamat po sa inyong lahat. Abangan ninyo po kami sa susunod naming episode para sa aming pagsagot sa inyong mga katanungang legal at usaping batas. Oh. So maraming salamat din. Thank you for having me, sir. I'm more thankful Max. for joining me here. Maring Yao, pagaling ka. In any case, ako po ang inyong lingkod, Gabby Concepcion, the attorney, not the artista. At ako naman po ang inyong abogado de Campanilla ng Bayan, Atty. Danny Con. Hanggang sa muli, ito ang attorney Danny Con, Abogado abogado de de Campanilla.